pinapanigan. Pero kasi, sobrang yung ginagawa nila sa Pilipino, sobrang yung kamalakayang campus na yun. Kawawa yung mga pamilira, sana masunod sa kanila yung nagkukuha ng pera. Kinukurat nila. So marami allegation, kaya may president yung allegation na gano'n. Ayaw nila sa kanila eh. So ang hirap ng kalagayan ng isang bayanan ngayon, hindi ako makatitiis. Pero si Tigong, binoto ko yan ng 2016. Hindi ako maka-idol ng mga politician. Pero binoto ko siya dahil lahat po natin magagawa ko sa bansa natin. Ngayon, ang sistema ngayon ng Marcos administration, para na tayo nasa mansion, no? Dapat kinikipit. Tama. Kipit na kipit talaga. Sobra. Kaya nandito ako sa sini. Gusto ko, di para sa future, hindi para sa atin, di para sa atin. Para sa future ng kabataan. Sa darating na panahon, mawala mo tayo. Ano magiging kinabukasan ng mga anak natin, mga apo natin. Sa panahon ngayon na sobrang hirap na buhay. Yung mga binibigay nilang mga pangako. So, hindi naman tayo, ako ngayon, meron akong kaintindihan sa teknolohiya. So, sinara ko para talaga mag-tubig. So, bakit naman akong kita? Basta, ang gusto ko support, kasi si Macarty na nagabi, nakakatawa ka sa siya sa mga nangyayari sa pagtitipid ng Christian Morales. Na, nakita natin kung paano nila titipid ng para ng sa Morales. Ang payo sa kanila na hindi sangayon sa mga disiplilang nangyari. Taga saan po kayo? So, taga San Pedro, Laguna kayo. Siguro, narinig nyo na rin po yung sinabi ng presidente na professional liar, si Jojo Morales. Ano pong masasabi niyo doon? Full support lang siya sa kayo din. Nakita ko kung paano niya i-distribute sa kanya. Maraming kaya so, ito na nakita, ako nila yung tao, makakala nila na so, ang grateful dahil with yung Morales na naninifrigan sa katuhan. Siguro po, masasabi ko sa May mensahe ba kayo kay Senator Jimboy? ako si Senador Jimboy, sana Senador Jimboy, pag nakita mo ito, sumunod lang sa'yo, huwag ka masyadong sa kapwa mo, mapaghusga. Dahil pag ikaw ang kinusgahan ng mga tao, dahil kulitin ka, for sure, sasapat din ang loob mo. So, tayuan mo kung ano yung tama. Habang may hitinga tayo, hindi natin tama. Huwag tayo ng sa ating bayan, sa ating kapwa, at sa ating future generation. Na malubog na yung ating bansa. So, ang kawawa dito, yung mga nasa laylayan na sinasabi nila yung mga maghihirap. So, kita mo. So, gusto kong iyak pero hindi ko gagawin yun. Dahil andito ako para sa mga walang grupo dito, walang leaders dito para sa future ng ating generation. Sa kanila to. Maraming makamita. Dami ang alam po natin kasi nakasuporta ang mga taong bayan. Ang iba na bakit na lumabas. Bakit silang lumabas, bakit silang lumagta. Ako sa totoo lang ayaw sana magpa-interview. Kasi syempre makikita yun sa ano eh. So, kaya lang, gusto ko lang ma-enlist din yung aking sa topic sa bayan. Dahil ako, hindi ako umasa kailanman sa gobyerno, simple tao, ako simple mamamayan. San Pedro Laguna. Basta po ako, may strike. Isa pa ako natutubo na nagbalik kultura na dahil ni Pastor Pinoy, nalikutin na siya. So, tahimik na namamayan na biglang, sumuporta dito. Hindi ko naman kung laging ginagawa. Kailangan kong gawin. Labas ko para sa kapakanan ng isang bayan na ating Thank you po. Ay, hindi na may cool. Sa panahon ng administration, naramdaman ko yung isa sa mata, marami talaga ang mga nakakasal ko, tayo ng kasi
presidente na ako. So, siya lang umupo. So, nawala yung mga ganun. Kasi sa akin, nangyari sa akin yun eh. Yung sa store namin, na-hold up ako to. Ako nakulang ko. So, yun yung ano, pinabakla ko. So, nung kasi tinuro ko siya, nung ramdam ko na ganun, wala ka na dito sa akin. So, ngayon, sa kanya pa naman, wala ka naman nangyayari. Kung sa hindi natin dala. Nasa hindi lang naman sa lugar namin. Pero pag-ilis pero wala. So, sa drugs naman, hindi ko alam kasi wala siya sa drugs. Pero ang alam ko, nakikita ko hindi sila na mag-update sila. Dati, so, tayo nila yung so, yung nabalitaan. Sa ngayon, wala ka lang. So, nakakaiba siguro, papasok siya. Hindi ko pala siya nakikita talaga na personal. Sa lang siya sa Branders. Marami sa liwasan natin. Babantas natin. Ate, huling question na po. Nabanggit niyo po kanina na meron kayong karinderya. So, nung panahon ni Duterte at saka panahon ni Marcos, ano yung struggle na tinaharap po bilang businessman? Ang hirap nung wala pang pandemic. Yeah. Makita ang business bumaba ang sales. Talagang namagsakit. Sa kapasok ng bakari. Medyo nakakataon ng konti. Sa sapat, may babayaran ka business mortgage. Ang laki. Tapos babalik ka sa tao. Hindi siya sapat kung sa lahat mo problema na school, nag-online class. Ang mga gusto ko tapos sa mga tao parang ilang sa mga nagtitipid na tumatawad sa pagkain. Isa lang, isang order lang 60 pesos, tatawad yan, kalahati. Siyempre, ano ka rin, naawa ka. Pero ba 60 pesos ang order ho ng inyong ulam? So ngayon ng panahon ho ni Duterte, magkano ho yun? Ang bintahan po ninyo? 50 pesos, nakas na kami pag-pandemic. So, hindi na kasi natin yan, pagbabang, talagang sarado. So, makikita mo yung tao ngayon, kung mga sila sa sobrang tindi, malahati ang tindi. Minsan galing, kalahati na lang. So, makaramdam mo yung hirap ng buhay, hindi ka pagkikita mo yung kalahati. Yung gas, yung renta, makikita mo talaga mararamdaman mo kung nagtinig mo siya sa maliit na naman ang negosyo mo. Maraming salamat po, ma'am. And magandang umaga. Thank you po. Thank you, ma'am.